Alright, magbabalik tanaw lang tayo, no? Magsimula noong 2016 hanggang 2022. Kasi ang plano natin noon ay pagkatapos ni Tatay Digong ay si Inday Sara. So hindi nangyari yon dahil ang sabi ni Inday Sara, mas bihasa daw itong si Marcos. So dahil doon, sinunod pa rin natin siya at hindi rin naman natin akalain na magkaganito, magkaroon ng mga problema, dahil ang pangako ni Marcos noon, itutuloy ang mga project ni Pangulong Duterte na build at doon magkakaroon ng maraming proyekto, magkaroon ng trabaho ang karamihan, at patuloy na masugpo ang ating problema sa insurhensya kagaya ng mga NPA, kaya nagkaroon ng LTF LCAP para magkaroon ng pundo, para magkaroon ng daan sa bawat bayan, at talagang tuluyan ng mawasak ang paghahasik ng mga NPA noon. Pero yun nga, hindi tayo pinakinggan, at sa halip na siya tumakbo ay ipinaubaya niya sa mga Marcoses. Ito na ngayon nangyari, ay hindi naman natupad yung mga pangako, at ayan, mukhang nagka-problema pa siya dahil plano yatang ipa-impeach siya. So parang natauhan siya, so nagkaroon tayo ng pagtatampo dahil sa mga pangyayaring ito, bagamat lahat ginawa natin, lahat na dito sa Hong Kong, pakikipagkapwa-tao, sumasama sa mga pagtipon-tipon, gumawa tayo ng sarili nating, walang bayad yung mga yan, sarili nating galing sa sariling pakit natin, dahil nga sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte. So ganun ka agresibo ang mga tao pagdating kay Tatay Digong, nagsama-sama, nagpa-imprenta ng kahit walang bayad, walang pondo, kanya-kanya lang. Yung mga tao nag-aambag-ambag lang, nagtipon-tipon kahit na hindi man kayo magkakilala, pero dahil sa mga ganitong pagtipon-tipon ay nandiyan kayo, nagkakaisa dahil sa gusto nating ipagpatuloy yung inumpisa ng kanyang ama na si Tatay Digong. Pero hindi nga nangyari. So ganito nangyayari sa atin ngayon, magulo ang politika, mukha yatang walang nangyari sa mga ipagpatuloy na mga project, kundi namimigay ng mga ayuda parang binibili na rin yung mga tao niyan kasi mag-i-election na naman. So yan yung tunay na punto dyan, na parang binili mo na yung mga tao dahil mag-i-election na naman. So, para matandaan ka, si ganito namimigay ng ayuda. Pero maganda pa rin mga panahon ni Tatay Digong. Bagamat nagtatampo tayo kay Inday Sara, pero siya naman mismo humingi ng paumanhin sa atin na pati siya na budol, at hindi rin naman niya akalain yun. So kahit ganun pa man, patuloy pa rin, basta pamilyang Duterte, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Nandyan tayo, humahawak tayo ng mga placard, gaganda ng mga uniform natin, basta lahat gagawin natin basta Duterte. Ngayon parang mga parang mga basura ng wala nang ngayon ang mga nasa Kongreso, nasa Senado, binenta na nila ang kaluluwa nila. Wala nang sariling paninindigan.
kahit hindi na maganda, sasang-ayunan mo na lang, dahil kung hindi ka sasang-ayon wala kang pondo, kailangan mo sumabay sa agos. Yan ang nangyayari sa ngayon sa atin. So wala na yung mga nung panahon ni Tatay Digong, ang mga iilan na lang, si Sara na lang at saka yun si Marcoleta.